Ang ating pong researcher and the resource speaker ngayong umaga ay si Ma'am Cynthia D. Garambas. She holds a Doctor of Philosophy in Home Economics from the University of the Philippines, Diliman, and she is also a recipient of the Commission of Higher Education Faculty Development Program Scholarship. Additionally, she has earned a Master of Arts in Home Economics from the Benguet State University and Bachelor of Science in Home Economics from the same institution as cum laude. Her research pursuits are primarily focused on product development. So sabay-sabay po nating i-welcome ang ating resource speaker at researcher ngayong umaga, si Ma'am Cynthia. Pakihit naman po yung mga heart reaction or applause reaction po natin dyan sa StreamYard at sa FB. Good morning, Ma'am Cynthia. Magandang umaga po, Sir Jello. Magandang umaga din po sa lahat. I-share ko lang po yung slide ko yan. Okay, sige po, Ma'am. Ayan po, ready na po ba? Ayan. Okay, so on your screen, salamat po sa opportunity po na nabigay sa akin para po mag-share din po regarding sa traditional etag and of course, especially po yung utilization niya. No? Salamat po, Sir Jello. Yan sa introduction. Yan, so yun na po yung pag-uusapan natin is yung title ng webinar series natin is More Than a Traditional Etag. So, this research is a result of our collaboration with the DA Bar. Yan po. But before I present po yung aming products or yung na-develop na products out of traditional etag, let me just introduce first kung ano po yung etag. Yan. So, yung etag po natin is either smoke dried or tinatawag nating sun dried. Yan. So dito sa Cordillera, marami pong tawag yung etag. Yan. So sa mga Ibaloy, ang tawag nila is kinuday for smoked meat. Yan. Sa mga Kankangay, ang tawag po nila ay kiniing. So hindi ko na po i-elaborate yung iba kasi magkakaiba po talaga yung pangalan. But then when we talk about traditional foods in traditional ethnic food dito sa Cordillera, etag is one of it, no? And of course, when we talk, as I have mentioned a while back, when we talk about generally, no, when we talk about etag, napoproseso po siya in either ways, no? Meron tayong tinatawag na smoke drying at saka meron tayong tinatawag na sun drying. Now, depende kasi dito sa Cordillera, meron po kami iba't ibang like yung climate namin magkakaiba din, no? So sa aming lugar dito sa La Trinidad, medyo malamig siya, no? So ang ginagamit sa mas malamig na areas, yung smoke drying. Yan. Pero syempre sa maiinit na lugar, na marami po sa kanilang product na sun drying. So yun po siya. Pero sa yun said, in terms of its word, no? In terms of its nomenclature, yung pangalan niya, maraming mga tawag dito. Pero naging popular na po kasi yung pangalan na etag. Yan. Sige po. So yung smoke drying na to is a customary method sa pag-preserve ng meat. Yan. So in regard, mamaya babanggitin ko yung material. But anyhow, mag-proceed muna tayo, mag-concentrate muna tayo sa processing. Yan. So nabanggit ko rin kanina na yung sun drying, ito rin as ginagamit din, no? Especially for those places na medyo mainit. And it involves yung process of subjecting yung meat. Yan, so commonly pork siya. Pero meron din po akong, the same is true with the smoke drying. Meron po akong isang study, no? I had this interview, qualitative interview, kung ano po talaga yung material na ginagamit nila in the preparation of smoke or sun-dried meat. Sabi nila, usually, commonly, ang ginagamit talaga is pork. And for other cultures, gumagamit din sila ng beef, cara beef, gano'n, no? So, depende actually kung ano yung ini-slaughter na karne.
Ayan. So yun po actually, nag-start po siya, it's because of the traditional practices here in the Cordillera. Now, we have this certain practice na festivity na kung saan, kung merong mga time na nagkakatay sila ng mga animals, depende rin kung ano yung i-require. Yan. So, marami po silang kinakatay. And at the end of the day, parang nasasobra yung na meron silang ibinibigay sa mga tao, sa mga visitors, no? Parang token na karne. And so, kung iuwi yun ng pamilya, hindi nila mauubos sa isang araw. Kaya, ang ginagawa nila is to preserve either sun drying or smoke drying. So, yun po actually nagmula kung paano na pre-preserve ng Cordillerans yung meat, no? Okay. Sige po. Yan. And, yan po. So, kaya po, sa aming study, ito po yung naging naging motivation namin, no? Meron po kami motivation syempre sa pag um, sa pagkandak ng aming study. So, gaya ng nabanggit ko kanina, no, meron tayong mga etag, pero yun nga po, very limited po kasi yung kumbaga, yung utilization ng etag dito sa Cordillera. So, kung mapansin niyo hindi naman po siya din popular sa ibang lugar. So, dito lang sa aming lugar talaga very popular yung product. So, yung meron lang talaga sa amin is yung slabs of meat, yan, at saka yung sun-dried, yun lang yung nadi-display. So, hindi po namin na-utilize talaga. Yan. So, pero ngayon, marami na rin mga information in regard to etag. And so, there are restaurants also who are offering yung etag pizza, mga ganun. So, meron na rin po mga ibang products. At least nag-i-improve. Pero usually, pagpunta natin sa market, makikita lang talaga natin yung slabs of meat, yan, either smoke-dried or sun-dried. Yan. And that is why we are somehow very motivated, no, to sana we want an innovation na i-apply namin sa indigenous food using processing technologies. Yan. So another reason is yung nga po, ayan, sabi ko So another reason is yung underutilization of Cordillera native pigs. Nabanggit ko kanina na yung raw material in the production of etag is yung native pigs, meat from native pigs, ayan, beef, parang beef, mga gano'n. Pero yun nga po dito sa Cordillera, meron din po kami native pigs. So, parang po kasi siya, hindi siya masyado na-utilize because of certain reasons. Pero there are studies that would somehow claim, and of course, for the practitioners sa mga industry, nakikita din nila kung ano yung benefit, kumbaga, ng paggamit ng native pigs or native pork from native pigs. Yan. So, maganda po kasi yung tinatawag nilang marbling. Yun po yung kumbaga yung meat at saka fat. So maganda po kasi yung layering, kumbaga, no? So that is why kung titikman mo yung meat, napakasarap po talaga. So that is one of the benefits po na matatanggap natin or makukuha natin from using po yung native pork from native pigs. Yan. So dito sa Cordillera, there are two popular na native pigs. Yan. So isa doon is yung tinatawag nilang yuca from Kalinga, no? So naka-patent I think naka-register na po yung pangalang yuca for Kalinga, no? So that is their native pig. So dito sa Benguet, meron po kami tinatawag na Benguet native pig. Yan. So naka-register na din po. So and of course in other areas here in Cordillera, may sarili-sarili din po mga native pigs. And so yun nga lang po, parang backyard lang siya, kinakatay lang siya during parang kumbaga festivities, pero hindi masyadong na-promote, kumbaga yung para may-utilize talaga natin yung ma-maximize talaga natin yung use ng native pig. Yeah. And so this is where we are coming from. Kaya po meron po kami study na ganito, no? And so we want to produce a product
which is native-based, no? Using or applying various processing technology. So kaya nagkaroon po kami ng study on market assessment and refinement of ETAG-based food products using various processing technology. So ito po katatapos lang po na project. Yan. And there are various products that we develop, no? Using nga po, nag-base nga po kami sa ETAG, no? Yan. So, ang una sa mga na-develop namin is yung ready-to-eat hot smoked pork livers or tinatawag nating jerky style, no? Okay. But anyhow, yung mga processing technologies na in-apply namin dito sa mga food products include yung smoke drying, yung sun drying, thermal processing, ano pa, thermal processing, dehydration, at saka yung pag-package, yung vacuum packing technology. So yun po yung mga technologies na na-apply namin dito sa aming products. Yan, sige. So mag-proceed po tayo sa unang-una namin na-develop. So yung ready-to-eat hot smoked pork slivers. Or pwede rin po natin tawagin ETAG. Okay, hot smoked pork slivers. Yan, so yun po yung una. Tapos meron po kaming hot smoked pork beans. Now, yung kasing yung beans po kasi dito sa amin, or yung ETAG po kasi, isa sa mga gamit niya is yung hinahalo siya, no? Hinahalo siya sa mga beans or legumes. So that would either be yung white beans, yung black beans. So yun lang naman po yung alam natin, white at saka beans, no? Pero meron po tayong turtle black beans, mga ganun, no? Anyhow, yun po yung rason kung bakit gusto namin din i-elevate po yung beans na ginagamit dito na sa Cordillera at saka yung in combination with that of the ETAG, no? Okay, so yun po yung rason. And we developed din po yung hot smoked pork and beans na syempre hindi lang para matikman din po ng ibang tao, no? Especially for those people who are not of here or not locals dito sa Cordillera. Yan. So pinackage din po namin siya sa sa isang pouch. Okay? And then exposed to thermal processing, and then yun po yung ginawa namin sa pork and beans. So hindi po siya naka-can po talaga. Okay, so another is the hot smoked pork sausages. Yan. So gumawa rin po kami ng sarili naming version ng sausages, incorporating din po yung ETAG. Yeah. And then meron din po kami meatloaf. Okay? And then gumawa rin po kami ng sun-dried at saka smoke-dried na sisig. Yeah. And then we also introduced yung hot smoked pork granules. So we prepared a granulated form of ETAG, and then with dehydrated vegetables, and then mix them together, combine them in a pack, para yun ang ginagamit, para introduce namin na gamitin sa mga noodles. Yan. So nakapack din po siya. Ayan. Pero dehydrated po yung mga vegetables na gamit namin. Ayan. So yun po yung mga nagawa namin na mga products, and then these are all subjected to consumer acceptability, and nag-choose lang po kami ng top 3 na products, no? Para yun po yung gagamitin namin yun po yung pina-analyze namin. Okay, pero kung tatanungin niyo po ako kung acceptable ba yung mga products na nagawa namin, very acceptable naman po siya. So, pero kumuha lang po kami ng top 3 for research purposes po talaga, no? At saka dahil po sa budget, no? Kailangan lang po namin pumili ng 3 para makapag-concentrate po kami sa 3 products. Yan. So, according to the survey, ito na po yung top 3 most preferred ETAG-based food products. So, meron po tayong jerky, meron tayong pork and beans, at saka meron tayong sausage. So, ito po yung top 3. Yan. Pero sabi ko nga, lahat naman po ng mga products na na-develop namin are actually acceptable. So, kung mapansin natin dito sa products namin,
yung most acceptable is talaga yung hot smoked pork. So, hindi po nakapasok yung mga sun-dried na products namin. It is because of yung kakaiba, kumbaga, yung lasa at saka amoy na ini-incorporate or binibigay ng smoke meat products dun sa recipes. Yan. Sige. Now, for the microbial analysis of the top 3 ETAG-based food products, so makita natin that yung hot smoked pork slivers, for the Staphylococcus aureus, within the standard limit lang naman po. Standard limit naman po siya. And of course, it's negative sa salmonella. So bakit ba natin kinukuha, no? Bakit pa natin tinitest kumbaga yung yung microbial load ng ating mga products. So para ma-prove natin or para maipakita natin that during the process, maayos po yung pag-process. Yun po yung gusto namin i-promote, no? Dito sa project namin. Because there are also like clamor na sinasabi nila na yung product namin dito sa Cordillera, parang meron siyang dito, meron siyang mga parasites, mga gano'n, and hindi siya safe, no, sa public. So that's what we want to, that is the thing that we want to correct din po sa mga products na pinipray namin. So, syempre, gumagawa pa rin po kami ng ETAG bago namin siya i-utilize into something. And so, all the products, yan. So, ito yung sample natin sa slivers. Yan. So, negative siya salmonella, within the standard limit naman sa Staphylococcus. Now, kung makikita nyo rin naman po dito yung smoked pork beans natin, so within the standard limit naman po yung Staphylococcus aureus, yung aerobic plate count, at saka E. coli, and negative din po siya sa salmonella. Okay. And the same is true with the pork sausages, no? So within the standard limit ulit siya, sa Staphylococcus, sa aerobic plate count, sa E. coli, at saka sa Enterobacteriaceae. And of course, negative siya sa salmonella. So pinapakita lang dito that yung gaya na sinabi ko kanina, attributed from the way we prepare yung mga products namin dito, nagiging safe po siya sa public. Yeah. So, yun yung gusto na din namin establish dito sa project, no? That through the process, through proper handling po and processing of the products, makakapag-produce tayo ng product na sabihin natin safe and of course of good quality. Yeah. Now, let's proceed naman po sa physico-chemical analysis. Yan. So, sa physico-chemical analysis, ito po yung mga contents ng aming products. So, na-test po siya. Ito po yung content ng 250 grams, no? Weight by weight. So, merong ash content na 6.95, carbohydrate, crude fat, crude protein, and then yung moisture makikita natin at saka na 16.74. So, ibig sabihin, mas matagal po siya na pwede natin i-consume because of the low moisture content. Yan. And then of course, we have the energy or kilocalorie of 3.43. Yan. So, ito rin po yung physico-chemical content of the pork and beans. And ito rin po yung physico-chemical content of the sausages. Yan. Okay, so for the cost analysis, so ito po siya. So for the general public, baka po gusto niyo pong mag-business, ito po yung na-compute namin na prices, okay, selling price for each of the products. Yan. So hindi ko na po siya ililimit dun sa top 3 ETAG-based food products na develop namin. But ito na po yung mga selling price of the different products na na-develop namin. Okay, so for ready-to-eat hot smoked pork livers, you can sell that for 82.83 per 50 grams. Yan. And then for pork and beans, yan, so medyo magkakaiba po yung mga pricing, pero konti lang naman po yung difference. For 125 grams of pork and beans, pwede natin ibenta for 55 pesos for white beans, parehas sa turtle black, and then mas mababa pag gagamit tayo ng black eyed peas. Yan.
And then, ito po yung hot smoked pork sausage. We can sell that for 38 pesos per 40 grams. And then, ito po yung hot smoked pork sisig. We can sell that in 104 for 104 pesos per 125 grams. At saka ito rin po yung meatloaf. We can sell that for 214 per 250 grams. Ayan, so yun po yung mga selling price na na-compute namin based from the current market price po ng mga products. Ayan. Sige, so well, I think, ay, meron pa pala. Ayan. Sorry, hindi ko nakita. Ayan po. So for the granulated atag with dehydrated veggies for flavoring for noodles, ayan po, pwede po natin ibenta yung ating products. 80 grams for 143 pesos. And, ayun. So, yun lang po yung gusto namin i-present and the information na gusto namin pong i-share in regard to the traditional hot smoked pork. And of course, nakasama din po yung sun-dried pork or in general, etag. Maraming salamat po. Marami pong salamat, Ma'am Cynthia, for that very concise pero sobrang sobrang nakakahikayat na presentation. Una para po sa ating mga viewers na maaring hindi pa po nakakasubok kumain ng etag. Tapos meron pa palang mga kumbaga ay makabagong produkto na nag-utilize ng ganitong klase. Sa inyo pong mga kapwa researchers na may mga problema probably or situation sa kanilang mga lugar, sa pamamagitan ng pananaliksik pwede nating matugunan at matulungan yung ating mga farmers and fisher folk. So marami pong salamat. So let me invite our viewers and participants. Bigyan naman natin si Ma'am ng reactions. We can hit that heart reaction. Ano pa ba? Thumbs up, applause reaction. Thank you so much, Ma'am Cynthia. Ayan, so bigyan naman natin ng ilang sandali si Ma'am Cynthia para makapagpahinga, makainom ng tubig dahil malamig dyan, Ma'am, pagkalamig dyan ngayon. Malamig talaga, pasensya sa boses ko, malamig. Ay, okay lang po, Ma'am. With words. Ayan, talagang malamig dyan, so kaya siguro ganun yung boses ni Ma'am. So, batiin po muna natin yung ilan sa ating mga viewers. Magandang umaga. Greeting from Ray Angelo. Good morning. Watching from USEP Tagum, Mabini Campus. Good morning, sir. Greetings from Ray Mark. Good morning po. Watching from Apayao State College, Laguna Campus, Apayao. Good morning. Good morning from a greeting from Sir Marvin Masalino. Good morning. Watching from Baganga, Davao Oriental. Nako, yung ating po mga viewers, yung ating webinar ay nakakaabot na po sa iba't ibang rehiyon sa ating bansa, and marahil baka napapanood na rin po tayo ng ating mga kapatid sa ibang bansa. Another greeting po from Ma'am Vinci Amor. Good morning, watching from Capiz State University, Pontevedra, Capiz. Ayan. Ed, ito, kilala ko po ito. Good morning, Ma'am Ellen Olani from Ipsu Posha. Do I read it right? Good morning, Ma'am Ellen. Ayan. At bilang patunay po na sobrang interesado yung ating mga viewers. And currently we have 65 viewers po sa ating live stream. And we have received 70 reactions po. Congratulating you po sa inyong presentation. Ayan, so meron po tayong ilang mga katanungan, ma'am. Ready ka na po ba? Ready? Ready na po. Sige po. Sige po. Ang una nating tanong ay, although na-touch mo na ito kanina, ma'am. Ayan. Ang tanong po safe daw po bang kainin ng etag? Siguro, let's just emphasize. Kasi, hindi po lahat ay nakakasubok pa ng etag. To be honest, ako rin po mismo hindi pa nakakasubok ng etag. So, let's use this avenue din po para ma-encourage sila na safe ang etag, and then yun, pwede po sigurong i-mention natin kanina, na-mention mo po kanina yung mga pathogen, na nag-negative naman. So, let's answer that question, ma'am.
Ayan, sige, safe na safe po ang pagkain ng etag. Ayan. Um, Ano po kasi siya, ang usual na difference ng etag from different places na nagproduce, no? Like for example, ang pwede ko may compare kasi yun lang po yung nakandak ko na comparison. Yung etag from Mountain Province and Benguet, mas marami po kasing salt, no? Yung sa Mountain Province at saka lesser yung salt sa Benguet. Ayan. Pero yung tanong, safe po ba? Of course, safe na safe. Pero gusto ko lang po i-emphasize yung gamit kasi hindi ko po nabanggit kanina, no? So, nabanggit ko na rin po yung salt content. Ayun. So, hindi po kasi siya parang pulutan. Alam niyo po yun? Hindi po kasi siya parang pulutan. It's a flavoring po talaga. So, kumbaga, parang cubes, kumbaga ang dating, no? Na ilagay mo siya para mag-flavor sa pagkain. So, ganun po yung gamit ng etag dito sa amin. So, pero pwede rin po yung iba hinuhugasan nila para matanggal yung masyado kasi maalat yung ibang paggawa, no? Para mabawasan yung salt content at pwede siyang maging pulutan. Pero medyo matigas po, depende po kung ilang araw po siyang na-preserve. I mean na-smoke or na sun-dry. Yan. Pero hindi ko po alam kung ano po yung konteksto ng pagtanong kung safe po ba talaga yung etag. Pero siguro yung usual na naririnig natin or nababasa natin na merong mga maggots na lumalabas, ganun po ba? Ayan, so yun po siguro yung konteksto ng pagtanong na to. Pero generally po yung kung pagkain po ng etag, safe po talaga. Ayan, thank you ma'am. Maraming salamat po sa paglilinaw sa ating mga viewers na safe pong kainin at atin pong subukan ang etag. Kanina nga po sa presentation ni Ma'am Cynthia ay sinabi niya na negative po ito sa salmonella at very minimum or tolerable yung level ng Staphylococcus aureus po along with other pathogen. So, pwede po nating subukan. Yung pangalawang katanungan natin, ma'am, kasi sinabi mo po kanina, one good thing dito po sa etag products ay nag-utilize po siya ng native pig. At alam naman po natin na ang native pig, karamihan, kung hindi po lahat, ay natural po yung pagpoproduce. So, ang pinapakain ay yung mga halaman, yung mga dahon, ganyan. So, you also made mention of the marbling, di ba? Yung fat, yung layering ng fat tsaka meat ng native pig. And you made mention of that Benguet strain or breed of native pig. So, ang tanong, ma'am, ay pwede daw po bang gamitin yung ibang breeds pa ng native pig? Especially those that are available sa location halimbawa ng ating mga viewers. 'Di ba? Alam naman po natin sa iba't ibang rehiyon may iba't ibang klase ng native pig. Ayan na. Ayun. Siyempre pwede po. Ayan, pwede naman po. Usually dito siyempre kung ikaw ay nagnenegosyo, no, yun din yung usual na tanong nila sa amin eh. Yun yung usual na tanong nila sa amin, na pwede ba kaming gumamit yung white breed, usually ganun ang term nila, white breed yung mga hybrid na pigs, no, sa paggawa ng etag. Marami naman pong gumagawa nun kasi nga syempre dun sa native pigs kasi natin, hindi natin maipagkaila na talagang mas maliit po kasi yung mas kukunti po kasi yung makukuha natin na karne. And kung ikaw nagnenegosyo, syempre gusto mo yung mas malaki, mga ganon. Pero ang sinasabi lang po namin, ang pinopromote lang po namin talaga is yung and of course, yung tanong dito, pwede po yung gamitin natin yung mga native pigs from other regions like Marinduque, mga ganun. Hindi ko na maalala yung ibang native pigs. Pero pwede po naman natin gamitin. At saka, aside from the native pigs na matatagpuan sa region, nabanggit ko nga po na yung hybrid actually ginagamit na rin dito, no? Lalo na pag hindi po sila makakakuha o makaka-source out ng talagang native pig. Yan. Pero yun lang nga lang po yung sinasabi namin, yung benefits na makukuha natin from native pigs na yung marbling, mga gano'n. At saka yung sa drying, nakita rin namin kung gaano kaganda yung kumbaga yung result ng sun drying
Kasi napakaganda yung kulay na mai-impart niya lalo na sa fat part. Yan. Ayan, salamat ma'am. Naku, nakalimutan ko rin itanong to in connection to your answer po dun sa unang tanong natin. So sabi mo kasi, ito pong etag po ay pampalasa. So ikinumpara mo nga po ito sa, kumbaga sa parang, broth cubes po ba yung tawag doon, ano? Ano-ano pong mga putahe or mga sabaw halimbawa yung ginagamitan na itong etag dyan sa inyo pong lugar, ma'am? Ayan, sige. Yung pinaka-popular talaga, ewan ko kung nakatikim na rin po kayo ng pinikpikan. Ayan. So, ito po yung native delicacy din dito sa amin na gamit ng manok. Tapos nilalagyan siya ng konting atag, either smoke dried or sun dried para pampalasa no, sa pinikpikan. Pero aside from that, pwede inilalagay din, hinahalo din siya sa mga beans, sa mga legumes. Gaya ng nabanggit ko kanina. So, binubuo siya, tinahalo. Yun yung flavoring din. And of course, pwede rin po siyang gamitin sa kung anumang mga vegetables na meron kayo. Yan, dito syempre sa aming mga highland vegetables na try namin, na hinahalo din yung atag sa mga highland vegetables, masarap din naman siya. And pwede din, i-try nyo rin naman po sa ibang vegetables na meron po available po sa inyong lugar. Ayan, thank you ma'am. So sa ating mga viewers po, ano, kung gusto niyo magkaroon ng twist yung mga nakasanayan na natin ng mga sabaw, maybe we can consider na gumamit or maglagay ng etag. Okay, let's now have our next question, ma'am. Sige po. Ayan. Doon po sa inyong proyekto na ginawa, syempre in partnership with us, the DA Bureau of Agricultural Research, ano po yung pinagkaiba ng etag along with the etag products na na-develop po ninyo doon sa mga commercially available na etag products dyan po sa inyong lugar or even dito po sa labas ng car? Kumbaga ano po yung bentahe? Doon po sa inyong na-develop na processing technology and at the same time product na inyong pong na-develop na? Ayan, so currently, nabanggit una-una, dito kasi sa Cordillera, meron lang po silang parang kumbaga is yung available sa market, parang nakuha din po kami ng data, no, na kasi nagkaroon kami ng market, kumbaga store check kung anong available na etag-based food products ang meron. And nakita namin, na-find out namin na karamihan lang talaga, ang pinakamarami talaga is yung simple lang na yung smoked meat at saka yung sun-dried meat, yan, or atag na sun-dried at saka atag na smoked-dried, yun yung available sa market. Though, when we went to Sagada Mountain Province, so isa yun sa mga lugar kung saan talagang sila yung nangunguna sa pag-produce ng atag. Meron na rin silang products na slices, mga ganon, and then naka-vacuum pack na rin sila, pero wala pa rin yung mga products na ganyan. Parang hindi pa nila ginamit, or nabanggit ko nga rin yung atag pizza. Meron na din silang atag pizza. Pero wala pa itong mga products na na-develop namin through the project. Ayan. So, in terms naman sa mga products na available na meron sa market, hindi pa kami nakakita ng pork and beans na smoked. Ayan. And wala pa rin kami nakita din na beans na ginamitan ng turtle, black beans, mga gano'n. So usually yung white beans na meron, no, na sa market. Yan. So doon naman sa mga sausages, iba yung proseso nila kasi usually ang ginagawa ng iba is ini-smoke na nila after na mix na lahat ng mga products. So sa amin kasi ini-integrate talaga namin, pinapasok na namin yung smoked meat dun sa loob dun sa mixture para mas malasa, kumbaga, no? Para mas matikman mo talaga yung smoked meat dun sa loob mismo ng sausage. Yan. So, yun po. Yun po ba? Ayan, thank you ma'am, thank you. Okay, another question ma'am ay, syempre hindi naman sa lahat ng lugar ay may native pig. So we have this question.
pwede daw po ba yung ibang karne? Halimbawa ay karne ng kalabaw, karne ng baka, or karne ng kambing na gawing ETA and then eventually ay gawing byproduct just like what we did po. Well, I think pwede naman siya, no? Pero yun nga lang po yung hindi pa namin na-explore sa aming research to make use of, kumbaga, karne ng baka, karne ng kalabaw. For us, hindi pa ako siguro makapagsabi ng na okay siya kasi hindi pa namin siya na-experiment. Pero according dun sa isang study ko din po, dun sa interview sa mga locals dito sa Cordillera, specifically dito sa Benguet, okay naman na i-smoke ang karne ng baka at saka karne ng kalabaw. Kaso nga lang, syempre, ang sabi nila, mas matigas siya as compared to that of the meat from native pork. Meat from native pig. Ayan. So, yun lang yung masasabi ko kasi hindi pa ako mag-expound kung ano talaga yung difference, kung ano talaga yung lasa. Hindi ko na masasabi na masarap kasi hindi pa po namin talaga na-explore. Pero why not try po? Baka isang venue po ng parang research area na pwede na po natin gawin for sa mga kasama namin na nagre-research. Ayan, thank you Ma'am Cynthia. So ang kagandahan din po kasi ng webinar natin ay, yun nga po, katulad ng sinabi ko kanina, ay meron tayong mga researchers din po, no, na nakikinig. Meron din po iba-iba, meron mga estudyante, so on. So kung may mga unexplored areas pa, baka makonsider nila, no? So napakalaking bagay po talaga at yun po yung isa sa kagandahan ng ating webinar. Ayan, so sana okay ka pa pong mag-accommodate ng ilang katanungan, ma'am. So we have another question. Pwede ko lang po idagdag na... Ay, sige po. Sige po, Ma'am Cynthia. Para meron na po konting introduction at saka para ma-share ko na rin po yung aking mga nalalaman, no, in regard to the traditional processing, mga gano'n, no. Dun sa na-interview ko kasi, sabi nila na gumagamit sila, syempre yung festivity kasi, depende kung anong requirement at saka depende kung anong festivity. Yan. So, nabanggit nila na usually gumagamit sila or ini-smoke nila yung meat ng kalabaw at saka baka. Okay? Sila yung usually nasa mas higher yung status. Yun po yung simula, no? Siyempre, mas mahal ang karne ng baka at saka kalabaw. Ayan. So, kaya usually, nung unang panahon ang nagkakatay at saka nag-i-smoke ng karne ng baka at saka kalabaw, yun po yung mas higher po yung social status. Yan. Ayan, ma'am. Opo, okay ka na po, ma'am? Ayan, so we have another question po. Available na daw po ba sa market or saan makakabili netong mga produkto po na na-develop through the project? And another thing, ayan, so a question from Ma'am Perla, saan daw nga po makakabili siguro hindi lang yung hot smoke products, include na rin natin yung mga ibang ETAG products po na inyong na-develop. Okay. So, yun pong na-develop namin since katatapos ng talaga ng project. Yan. Gusto pa namin i-promote pa to. So, ibig sabihin parang bago pa rin siya, no, na product. Kaya wala pa pong available sa market. Ayan. So, hindi pa po kami nag-produce for selling. Ayan. So, yun po yung sagot ko sa una. At saka kung saan po nabibili yung hot smoke pork products and other ETAG-based products siguro. Dito sa Baguio City, sa pasalubong centers, marami din po. Pagpunta natin doon po kasi kami nakakita ng marami, no? Pero kasi yung karamihan talagang ginagawa lang nila for home consumption. So, yun po yung katotohanan. Pero ngayon, sabi ko nga po, meron naman po sa Baguio
sa mga cities, kumbaga, kung maraming mga turista na bumibisita, available na rin po, pwede naman po makabili. At saka yung nakita namin na marami din po na binibenta sa market, nandun po siya sa Bontoc for sun-dried meat, at saka marami po sa Sagada yung smoke-dried. Yan po. Well, sa Kalinga po pala, meron kami na-interview din na nagproduce din po siya ng vacuum pack na smoked meat. Ayan. So, pero hindi masyadong napoproduce din, hindi masyadong napropromote sa pasalubong areas kasi nabibili agad sa kanya pa lang na nagproduce. Ayan, thank you, ma'am. Another question po. Ayan, question from Sir Anthony. Is there an increasing demand for ETAG products na na-develop na po ninyo? And to expound on that, siguro ay may kakayahan pa. Meron po ba kayong pag-aaral or data na itong na-develop po ninyo na ETAG products ay may kakayahang sumabay sa mga produkto na or ETAG products na currently available na po sa market dyan and even outside your region? Ayan, according din po, yeah. Nagkandak na po kami ng market study in regard to this. And meron naman po yung makikita namin na masasabi namin na meron talagang demand for these certain kinds of products. And one of the reasons is the convenience, no? Kasi when you produce yung ikaw mismo yung gagawa ng ETAG products, medyo matagal po yung proseso. And having this convenient type of products would of course somehow parang lengthen yung process po. And of course, with that na natitikman pa rin natin kung ano yung talaga yung kumbaga yung touch of ethnicity ng product dun sa mga products na nagawa namin. Okay, thank you, ma'am. We have another question from Sir Roddy Galang. Siguro with the success po ng inyong project, congratulations by the way. Ano daw po yung significant contribution ninyo sa existing literature or knowledge on this topic of curing meats? Yeah. Sige, so una-una is the establishment of the protocols, no, in the preparation of ETAG, so that we able to produce, or shall we say, masabi natin na etong atag na to is safe, no? So we established protocols, safety protocols in the production of atag, and at the same time in the production of the different food products. And we also established protocols aside from safety protocols, standard ways of doing this and standard processing in the production of the different food products. Ayan, marami pong salamat, ma'am. At siguro ang kagandahan din po doon ay hindi mawawala yung ETAG. Yeah. At patuloy, and eventually, 'di ba, patuloy siyang makilala kasi katulad nga po nung unang tanong na sinagot po ninyo kanina ay may agam-agam. Siguro dahil din sa mga kwento, kapag napupunta dyan sa inyo pong lugar, ay yun nga, siguro ganito yung alam nilang ETAG. So ang kagandahan po doon sa resulta po ng inyong proyekto ay maliban sa mape-preserve natin yung ETAG ay mapopromote natin, At pwede pang maging karagdagang pagkakakitaan lalo tigit ng mga kapatid po natin na nagpoproseso naman ng ganitong klase ng karne. So muli maraming salamat, ma'am. At maraming salamat din po sa ating mga viewers and participants na nag-share ng kanilang or nag-raise ng kanilang tanong. At surely yan po ay nakakapagdagdag kaalaman po sa ating lahat. So I just have these last two questions, ma'am. I hope you're still okay to answer these questions. Unang tanong, ma'am, ay ano po ang inyong mensahe, your concise yet impactful message doon sa mga taong hindi pa nakakasubok kumain ng ETAG? Ayan. Una-una po, maraming salamat din po sa opportunity for me to share kung ano pong tradisyon na meron po kami dito sa Cordillera. And doon po sa hindi pa sumubok ng ETAG, you are free to visit us
and taste our traditional food. Yan. Para naman po matikman niyo po kung anong meron sa amin. Yan, na gusto namin i-promote. Kung bakit pag gusto namin talaga i-promote ang aming etag product dito sa Cordillera. Ayan, and I for one, pag napunta ako dyan, ma'am, sige po, ay susubukan ko ang etag. Sige po, Okay. sir. Last question, ma'am. Ano naman po ang inyong concise and impactful message po sa mga viewers natin ngayon na napaisip siguro, or sana, hopefully, especially yung mga siguro yung nandyan din po sa inyong rehiyon, na napaisip pasukin yung paggawa ng etag at yung etag products po na inyong na-develop. Mhm. Well, I guess we have mixed viewers, no? So, ang message ko siguro is for sa mga fellow researchers namin at saka yung sa farmers and processors. So, unang-una to our fellow researchers, yung hope po namin is for us to work together, no, in promoting the utilization of our local genetic resource, lalo na po kung anong meron tayo sa ating region. Kasi I believe meron po na tayong mga native pigs or native animals sa ating mga lugar. So, yun po and of course to promote the traditional delicacies of in our localities. Yun po yung aking mensahe sa fellow researchers, and of course to our farmers and processors. Sana po with this short conversation, no, nahikayat po namin kayo na mag-produce ng native pigs. Ayan, para mas marami pa po tayong raw material sa paggawa ng mga traditional na delicacies natin. And for processors naman, to expand their market, why not try other products na hindi lang tayo magde-depend kumbaga kung anong meron na talagang yun lang slabs of meat na smoke-dried and sun-dried na dinidisplay natin. We have to explore so that we be able to widen the market kung anong meron tayo, kung ano yung tradition na meron tayo. Ayan. Maraming salamat po ulit. Thank you so much, Ma'am Cynthia D. Garambas. And again, I invite our viewers and participants, pakihit naman po yung mga reactions dyan po sa FB and even StreamYard. Bigyan natin si Ma'am ng heart, reactions, thumbs up maybe, or the applause. Thank you so much, Ma'am, for sharing, okay, your or advocating yung pagpe-preserve po ng etag, and doon din po sa technology na inyo pong na-generate. So with that po, we will now be proceeding to the awarding of certificate. Allow me to read the citation po. The Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research, awards this Certificate of Appreciation to Cynthia D. Garambas for sharing her invaluable knowledge and skills during the seminar titled More Than the Traditional Etag, held today, 16th November 2023 via FB Live and StreamYard, given the 16th day of November 2023 virtually. Signed by our Director Junel B. Soriano. Maraming salamat po, ma'am. Do you have any message po or acknowledgements po siguro before we close our webinar po? Ayan, maraming salamat, Sir Jello. And of course, for DA Bar for inviting me, and of course, for sharing kung ano yung nagawa namin sa research at being dito sa Benguet State University. And of course, salamat din po for the funding sa DA Bar for this specific project. Yan. And of course, to all the viewers, maraming salamat po sa mga tanong. We are very, very willing din po sa mga research collaborations na meron po. Ayan. So maraming salamat po. Hopefully, na-enjoy po ninyo yung aming presentation. Hindi po kayo hopefully nagutong namin kayo ngayong araw na to. Maraming salamat po ulit. Once again, thank you so much, Ma'am Cynthia. And para po sa ating mga viewers, i-follow po ninyo ang aming FB page, that's DA Bureau of Agricultural Research. We also have our YouTube account, that's Bar Official. We also have our Instagram account, and do visit as well our website, that's bar.gov.ph. Kasi
marami po tayong information, marami pong technologies, marami pong success stories ang pwedeng kapulutan po natin ng aral at inspirasyon para patuloy po nating malinang at mapaunlad ang sektor ng sakahan at pangisdaan ng ating bansa. So muli, maraming salamat po Ma'am Cynthia. Gayun din po, congratulations sa entire team. Maraming salamat din po sa partnership with the Benguet State University. And I also would like to remind pala our viewers and participants, wag po natin kalimutang fill outan yung feedback form. Yan po ay mananatiling accessible hanggang alas 12 ngayong umaga. So please, paki-fill outan po. Ayan. So muli, maraming salamat. So sana po ay maraming natutunan ng ating mga viewers at patuloy po ninyong tutukan ang mga susunod pa pong webinar series, ang iba't iba pa pong paksa na ating pag-uusapan para patuloy po tayong matuto. At yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, ay patuloy nating mahalin at mapaunlad ang sektor ng sakahan at pangisdaan ng Pilipinas. So dito po nagtatapos ang ating webinar para sa buwan ng Nobyembre. Muli, ako po si Jello from the Knowledge Management and Information Systems Division ng DA-BAR. Maraming salamat at pagpalain. Thank you, Ma'am Cynthia. Maraming salamat po.